Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So may nagtatanong sa ating messenger kung mayroon daw ba akong balita tungkol sa mga properties ni Apollo Kibuloy. Ano daw po ang mangyayari sa mga ito? Sabi ko sa mga researcher, siguro wag na nating talakayin yan. Bahala na ang gobyerno kung ano mangyayari dyan sa mga properties niya, no? Kaso itong aking video editor, nag-suggest kasi nag-meeting kami kagabi ng mga kasama ko sa The Blessed Reader kung pwedeng i-research nila yung topic na itatapik ko. Pero itong ating video editor, he requested kung pwede daw isingit yung tungkol dun sa mga properties ni Kibuloy. Kasi nga, dapat ang topic ko ngayon is about sa mga planong panghahak ng mga world elite sa utak ng mga tao. Kumbaga, mayroong kasing plano ang mga world elites na bumuo ng technology para i-hack ang isip at pagkatao ng sangkatauhan in order to make them follow their orders in the future. Yun sana ang topic ko at ipaparesearch ko, no? Kaso itong aming video editor nag-suggest kung pwede daw isingit yung tungkol sa property ni Pastor Kibuloy. Sabi ko, sige. Then, I asked the researcher kung pwedeng i-research ito at isisingit natin. At nagbigay nga ako ng listahan ng mga i-research nila. So, let's start, ano ba ang mangyayari sa mga properties ni Apollo Kibuloy ngayong nakakulong na siya at mukhang wala ng balikan once na siya ay dinala na sa Amerika in case na magkatotoo yung extradition treaty. Ito, pakinggan nyo yung sinabi ni Soriano, ha. Ito, meron lang akong kukunin dito sa statement ni Soriano. Yang itinayo mong samahan, especially so that you have converted it from a religious society into a corporation soul, into a corporation soul, into a corporation soul, into a corporation soul. Patutunayan ko, hindi sa Diyos yung samahan na yan. Ang lahat ng mapapasok dyan, impyerno ang destino pag hindi kayo lumayas dyan. So napansin nyo, no, mga kababayan, may binanggit si Soriano dyan na yun palang religious organization ni Kibuloy ay kinonvert into a corporation soul. Meaning, kayong mga nandyan sa KOJC, matagal na pala kayong niloloko ng inyong Panginoon. Kasi itong footage na to, matagal na to eh. Napapansin niyo dyan, no? Medyo bata pa sila Soriano at Kibuloy dyan. Noon pa pala, ang religion ninyo is kinonvert na into corporation soul. Ibig sabihin, lahat kayo dyan, lahat ng mga properties ninyo ay nakapangalan sa iisang tao lang. Hindi yan sa organisasyon, hindi yan pag-aari ninyong lahat. Wala kayong pag-aari dyan. Lahat yan ay pag-aari ng isang solong individual, which is Apollo Kibuloy. At kung mawawala si Kibuloy, itutuloy ang operasyon ng mga properties na yan nun tao na i-designate or itatalaga niyang successor or administrator, which I believe ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya ang magiging administrator niyan. Kung tatakbo si Pangulong Duterte sa public office sa next na election at siya ay manalo, doon lamang kailangang bitawan ni Duterte yung property ni Kibuloy. So, one question is hanging now. Tatakbo ba si Pangulong Duterte sa susunod na eleksyon or ipagpapatuloy ba niya ang pagmamanage sa mga property ni Kibuloy? Well, hindi natin alam. Pero sa takbo kasi ng mga kaso ngayon, kung babasahin ninyo, no, lumalabas na irrelevant na rin kung kanino mapupunta yung mga properties ni Kibuloy. Kasi po, in-extend ng Court of Appeals ang pagkaka-frozen ng asset niya dito sa Pilipinas. In-extend yan hanggang February 2025. Again, the extension of freezing the asset is until February 2025. Pero ang mas matindi kasi dito, mga kababayan, posible na ilitin o i-forfeit ng gobyerno ang lahat ng mga properties ni Kibuloy. Malaking porsyentong mangyayari yan dito sa Pilipinas at ganun din sa Amerika. Ito, pakinggan ninyo si Secretary Remulla, ha? So, ang tanong ngayon, what will happen to the KOJC compound in the Philippines? Who owns that? Right now, it is managed by former President Rodrigo Duterte. It is owned by the corporation soul, which in law is the personality behind the church. But it's called a corporation soul because that's what our legal system says. And, well, we have filed cases relating to the bank accounts, properties of Pastor Kibuloy, but we have to pierce the veil of corporate fiction to be able to get to the KOJC compound
and have it forfeited for the government. It's going to be another different case for that matter. That's interesting. So forfeiture is possible. Yes, yes. They call it escheat, and forfeiture, whatever the legal term we will use, that is always the recourse of government. That is always the recourse of government. Oh. But at this point, can you actually order the closure of the compound? Not yet, not yet. We have to take control of the compound for that matter. But of course, the compound is now a scene of a crime where the obstruction of justice was committed, where people didn't obey the law and tried to block the service of a lawful order of the court. So we can treat it as a scene of the crime, and of course isolate it from everybody else. But if there are other activities going on there, it might just cause too much displacement for everybody. So we will consider that. But we have our options. Our legal options are always there. Ayan so posible na ma-forfeit ng gobyerno ang KOJC compound. At kapag nangyari yon, I think magiging nonsense na din yung pagka-administrator ni former President Duterte. So sa palagay ko, talagang pag-iisipan nito ng dating Pangulo kung ano yung magiging kanyang desisyon. And it will happen kapag na-prove na nga sa korte na talagang may mga kasalanan ito si Quiboloy. So in my opinion, kung lahat ng ito ay mawawala, malaking kawalan din ito kay Digong. Dahil makakatulong sana itong mga resources na ito if ever na maisipan niyang gamitin or payagan siya ni Quiboloy na gamitin itong mga to, no? Well, sa ngayon, hindi pa pwedeng ipasara ng gobyerno yung mga properties na yan. Pero sabi nga ni Secretary Remulla, pwedeng ituring yan na scene of the crime. Dahil dun nga sa mga kalokohang ginawa dyan sa loob ng compound. At dyan nga din nangyari yung obstruction of justice, So there are several legal ways para mapatigil yung operasyon ng KOJC compound, At yan ngayon ang kinakatakot nito ni Nori, yung administrator na naiwan dyan. Ito, pakinggan natin siya. We will not leave this compound. This is our home. This is our birthright. This is our alamo. This is our last stand. Kaya lahat na nakikinig dyan, sige, handa na kami. Magplano ka na magplano. Meron kaming Diyos sa langit. Hindi kami umaasa sa tulong ng tao. Yes, may gagamitin ng Ama, may intervention ng Ama. But our faith remains to the Almighty Father. That He promises He can deliver us. Our God is able to deliver us. Ang Ama sa langit, kaya niya kaming iligtas. But know this, tandaan mo ito, alamin mo ito, iligtas man niya kami o hindi, kung ipaubaya man niya kami, hindi kami magtitiklukod. Hindi kami titiklop sa kasamaan. Hindi kami titiklop sa mga injustice. Hindi kami titiklop sa kasinungalingan. Kaya tandaan mo yan. Nakita nyo? So, alam nyo, habang pinag-aaralan ko tong episode na to, sabi ko, totoo talaga Biblia Ang sabi sa Biblia dito sa Proverbs chapter 10 verse 2, dito sa salin na today's New International Version, ang sabi dito, ill-gotten treasures have no lasting values, but righteousness delivers from death. So, yung mga kayamanan na nakuha sa pananamantala, hindi yan magtatagal. Hindi yan magtatagal. At ang sabi ng Panginoong Hesus sa Lucas 12:20, at sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo. Gayon nga ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. So yan ang nangyayari ngayon kay Quiboloy, akmang-akma sa kanya yan, Nag-ipon siya ng mga kayamanan sa lupa sa pamamagitan ng pagsasamantala sa kanyang mga miyembro, nagpakasaya siya, bumili siya ng kung ano-anong luho, helicopter, jet plane, kumuha siya ng mga babae using that money, nagpakasasa siya sa kayamanan niya, at sa isang araw, nadakip siya ng gobyerno. So, saan ngayon mapupunta ang kayamanan niya?
Gayon nga ang sasapitin ng taong nagtipon ng kayamanan sa kanyang sarili, ngunit hindi mayaman sa Diyos, sabi sa Biblia. Kaya ako naniniwala hindi sa Diyos itong si Kibuloy eh. Yung mga members niya na nakikinig dito, yung kanyang mga supporters, buksan po sana ninyo ang isip ninyo. Natupad po kay Kibuloy itong sinasabi ng Biblia. It tells us that Kibuloy is not of God. Hindi siya totoong sa Diyos. So I think it's time for you to move on. Magsilayas na kayo dyan sa kahariang itinayo niya dahil hindi po sa Diyos ang puno ninyo dyan. Mapapahamak lang ang kaluluwa ninyo. Look for the truth. Magbasa kayo ng Biblia at makinig sa mga tunay na nangangaral ng nakasulat. Ano sabi sa Revelations chapter 1 verse 3? Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Bulahan ang nagabasa ug ang mga nagapaminaw niini nga sulat, kontumanon nila ang nahisulat dinhi, kay ang mga panagna dinhi hapit ng mahitabo. O narinig nyo, bulahan ang nagabasa ug ang mga nagapaminaw niini nga sulat. Magbasa, makinig. Huwag kayong maniwala sa mga sabi-sabi lang na walang batayan. If you want to be saved, follow this instruction. This is God's instruction at gusto ng Diyos na maligtas kayo. So, ano naman ang mangyayari sa mga properties ni Kibuloy na naka-frozen sa Amerika? Posible din na ma-forfeit yun kapag siya nahatulan ng mga korte doon, ano? And extradition is very possible. Napakalaki ng possibility na ma-extradite si Kibuloy sa Amerika. Kaya nga ang FBI tumulong sa Pilipinas na mahuli siya Kaya tumulong ang FBI, alam nyo ba? Interesado kasi ang US sa kanya Hindi naman siguro tutulong ang FBI kung hindi sila interesado, di ba? Kung wala silang mapapala. And according to Secretary Remulla, ito pakinggan ulit natin siya ha. Now, what's interesting with Kibuloy's case is he faces charges here in the Philippines, but he's also in the FBI's most wanted list. The United States also filed sanctions against Kibuloy, his wealth in the U.S. Yes. What happens to the U.S. cases and our cases here? Will he have to be tried in the U.S. as well? I believe that I've been awaiting this moment, no? Because I think that they will file an extradition request very soon. If they have not filed yet, as of this morning, because they have been awaiting for his arrest. They have been awaiting this moment, and we expect the FBI and the U.S. government, the U.S. Department of Justice, to press on with their request for extradition. When we have a treaty, we have an extradition treaty with America, something that we have to consider very seriously, because it is the way that our laws are so structured, and that the treaty is a part of the law of the land. That's why we will cross the bridge when we get there. We will weigh the pros and cons of the treaty and how we will treat the subject of Kibuloy under this treaty. Because we also, our courts are also working in the Philippines, as Yes. you said before, right? When we discussed the ICC, the courts are working, so Yes, what they would happen, right? I Yes. mean, clearly he's also facing charges here. Do we hear him first in the Philippines, await a conviction, or you do it at the same time? Has this ever been done before, sir? It has never been done. It's usually one jurisdiction at a time. That's why the cases here are similar to the cases in the United States, because qualified trafficking and sex abuse are part of the allegations of their cases within the United States. So, but it's really a matter of negotiating with them and negotiating our position and what our position would really be, because we have to talk to the DFA, we have to talk to the Executive Secretary about this matter, so that we will have a just and humane position as a country. So ayan napakalaki ng possibility na i-extradite si Kibuloy sa US. Pero syempre, kailangan pa po yan ng proper arrangement. Kung saan ba siya unang lilitisin, dito ba sa Pilipinas or sa US ba, pag-uusapan pa yan. Pero that is
99.9% sure na. Kasi alam nyo naman, magkaiba ang complainant dito sa Pilipinas at sa US eh. So kapag nauna ang hearing dito sa Pilipinas, yari si Kibuloy. Bakit? Ibig sabihin, pag siya hinatulan dito sa Pilipinas, dadalhin na siya sa US. Diba? Pag nauna siyang litisin dito sa Pilipinas, ang kasunod nun US na. And there's a big possibility na hindi na siya makabalik dito uli pag nagkaroon o pag nangyari yung ganyang arrangement. Kumbaga parang doon na siguro siya aabutin, ano? Lalo na ngayon, ilang taon na ba si Kibuloy? 74? 75? Kung masesentensyahan siya sa US, talagang wala nang pag-asang makauwi si Kibuloy dito sa Pilipinas. Kasi sabi nga ni Arlene, di ba? 42 counts of criminal cases ang naghihintay kay Kibuloy sa Amerika. At bawat case na yan ay may 5 years imprisonment na sentensya. So, do the math, mga kababayan. 5 times 42, that's 210. Biruin mo, 210 years siya sa kulungan sa US pag napatunayan yung mga kaso niya doon. Malabo na talaga siyang makauwi dito sa Pinas kahit pa mabuhay siya ng 150 years, kahit malampasan pa niya yung pinakamatandang tao dito sa mundo, kulang pa rin yun. At yung 5 years na yon, mga kababayan, minimum lang yon. Hindi pa pinag-uusapan yung maximum doon. Ibig sabihin, yung 5 years, pwede pang madagdagan ng years yon. Depende sa magiging hatol ng korte. Kaya pag doon nakulong si Kibuloy, pag nahatulan siya doon, wala na talaga siyang pag-asa na siya'y makabalik pa dito sa Pilipinas. Dito kasi sa Pilipinas, although non-bailable yung kaso niya, it is very likely na sa US talaga siya makukulong, hindi dito. Kaya dapat nung nilabas siya, pinilit niyang kumaway sa mga miyembro niya, kumbaga parang huling paalam na Diba? Or magmilagro ang Diyos at makabalik pa siya dito para bigyan siya ng pangalawang pagkakataon na magbago, no? Mas maganda kung ganun yung mangyayari. But again, let the will of God prevail. Bahala na ang Diyos sa kanya. So, ano mangyayari sa mga asset niya doon? Sa batas kasi ng US, mga kababayan, kapag napatunayan na ang asset ay tainted asset, ibig sabihin, kapag yung mga asset niya doon napatunayang nagamit sa krimen o may kinalaman sa kanyang mga kaso, isisequester lahat yon ng gobyerno doon. At kapag na-confiscate na yung mga properties niya doon, pwedeng i-auction yon o isubasta at ipapamahagi yung mga proceeds dun sa mga biktima. Yun po ang pagkakaalam ko, mga kababayan. So sana sa Pilipinas ganun din. Sana kapag napatunayan na si Kibuloy ay nagkasala nga sa batas, sana ibigay na lang ng gobyerno yung mga kayamanan niya sa mga members nila na mga mahihirap o dun sa mga workers, sa mga pastorals ni Kibuloy na nakatikim ng injustice sa kanya, lalo na yung mga pamilya ng mga tao na nagsuffer dahil sa pagkakawala ng kanilang mga mahal sa buhay, ano? At lalong-lalo na dun sa mga workers na nagpakahirap na sa pinagbentahan ng kung ano-ano, ng otap, ng puto, mga nangaroling, mga namalimos, yung mga umakyat sa bus, etc., etc. Kasi sila talaga yung naging kawawa dito Sila yung biktima. At karamihan dyan, mga mahihirap lang na kinupkup ni Kibuloy at ginamit sa kanyang mga pansariling interes. So ngayon wala na siya, sana tulungan ng gobyerno itong mga taong ito na makapagsimula. They can convert the compound into a residential area or they can auction all the properties at ibigay sa mga kawawang miyembro dyan yung mga proceeds. Kesa naman mapunta yan dun sa mga mapagsamantala dyan. Kasi alam nyo, since walang tagapagmana si Kibuloy, wala siyang anak, yung kanyang mga babae na nakapalibot sa kanya, yan ang pwedeng bagsakan itong mga properties niya. Kasi interesado rin sila sa mga kayamanan ni Kibuloy Sabi nga ni Arlene, kung matatandaan ninyo or kung napanood ninyo yon, kaya daw itong mga spiritual wives ni Kibuloy, ibinibigay yung kanyang hiling ng mga bata o mga batang babae, yung kanyang hilig sa laman, dahil nga they are hoping that one day, each property will be transferred to these spiritual wives. Ito, pakinggan ninyo si Arlene. Yan si Pacquiao, hindi niya magagawa ang lahat ng mga krimen na yan na ipinatong sa kanya kung walang mga right hand na nag-facilitate ng mga crimes na yan. Alam nyo, hindi niya magagawa yan. Alam nyo bakit yan nagagawa yan? Kasi yung mga administrators niya, yung mga spiritual wives niya,
sila yung nagfa-facilitate. Sila yung pumupunta sa iba't ibang bansa para maghanap ng mga batang babae na sa tingin nila ay magugustuhan ni Pacquiao pagka inihandog nila. Sila yon. Gusto ko pangalanan ko kayong lahat dito. Challenge me. And I will take that challenge very, very quickly like a heartbeat. Ginawa niyong pinaglalaroan niyo lang yan si Pacquiao kasi, you know, ang dami niyo mga babae nakapalibot sa kanya. Tapos ngayon, bago man dumating itong ganito, kinonvince niyo na yan si Pacquiao na lahat ng mga properties ipapangalan sa inyo. Eh bakit individual yung mga properties? Di ba yan? Organization yan? Bakit hindi sa organization? Bakit ilang tao lang ang makikinabang? Ang dami-daming tao naghihirap. Dami-daming mga workers ng mga buhay nila, sinayang nila dyan. Mga members. Lahat ng kanilang mga ari-arian ay binigay dyan. Tapos iilan lang kayo na na magpasasa dyan pag wala na si Pacquiao. Parang nyo to gimmick nyo rin to. Kasi si Pacquiao, he is full of lies. Ginamit nyo yung mga lies niya para din sa inyo. Parang lang, pag nilaro kayo ni Pacquiao, nilaro nyo rin siya. Ganito yung mga nangyayari dito, guys. Oo. Yung mga yung mga... Narinig nyo? So instead na mangyari yan, mabuti na rin talaga na na-frozen yung kanyang mga assets. Malay natin, di ba? God's willing. Kaya nangyari yan para loobin ng Diyos na maibalik naman sa mga kinawawang miyembro yung para talaga sa kanila. Yun ang idinadalangin natin sa Diyos, mga kababayan. Maibalik pati yung mga lupa na allegedly is kinamkam dun sa mga katutubong nakatira dyan. We really pray that the government will think about the welfare of those people who suffered most. At higit sa lahat, we're hoping din naman dun sa kanyang mga miyembro na iwan nyo na yung maling pananampalataya. Move on. Hanapin ninyo ang katotohanan. I believe that's the ultimate reason kung bakit pinahintulutan na mangyari ang mga bagay na ito. Parang sa Israel lang yan May mga anak ang Diyos sa Egypt. So He remembered them and He took them out from the hand of the tyrant Pharaoh na pinaghahanap buhay sila, pinapahirapan sila para sa kanyang mga personal na interes. Likewise, meron din pong mga tunay na anak ang Diyos dyan sa kingdom ni Quiboloy. And God remembered you para tawagin kayo at iligtas kayo sa kamay ng isang bulaang propeta. Huwag kayong matakot na maghanap ulit ng katotohanan. If you really want to serve God, seek Him again. I believe mas malapit na ang Diyos sa inyo ngayon kaysa dati. At gusto niya na makita ninyo siya. Huwag kayong huminto na hanapin ulit ang Diyos. At naniniwala ako na yung karanasan ninyo sa kamay ng bulaang pastor na ito makakatulong din naman para sa inyong paghahanap sa katotohanan. At least, alam nyo na ngayon na hindi sa Diyos yung mga mangangaral na malakas manghingi ng pera at kung ano-anong gastos na wala sa Biblia ang iniaatang sa mga members. Alam nyo naman kung ano-ano yun, di ba? Yung mga concert ticket, yung mga pang-recruit sa mga pyramiding scam, yung mga yearly tribute, birthday ng pastor, wala sa Biblia lahat yon. Wala sa Biblia lahat yon. At wala na nga sa Biblia, sapilitan pa. So pag may nakita kayong mga ganyan, wag na kayong papaloko. Madala na kayo. And higit sa lahat, lagi ninyong hingin ang guidance ng Holy Spirit sa inyong mga desisyon at laging sumangguni sa Biblia kung ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa isang bagay na parang questionable sa inyo. So I think hanggang dito na lang po ang ating episode ngayon. Muli ay maraming salamat sa mga nanood. God bless and to God be the glory.